Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwana Vlog. So for this video dive, I'm going to market again. So, meron akong napanood na video about sa nag-viral na isang vlogger na nakabili ng isang balikbayan box. Dai! So, ano nga ba itong balikbayan box na viral ngayon? So, marami na din akong nabasa na post na nagrereklamo about sa mga balikbayan box na hindi nakakarating or nakakarating man, may mga bawas na, bukas na. So, itong napanood ko kagabi, nakabili daw siya sa online worth 5,000 na balikbayan box. So, hindi siya, una nagduda siya na baka ginagamit lang yung word na balikbayan box para maibenta yon. So, trinay niya yon. Then, pag open niya, mukhang balikbayan box nga daw. Kaso, bakit daw wala na yung chocolate? Mukhang open na siya. Mukhang, kumbaga, nirepack na siya ng iba. So, dahil nga nag-viral at naging news nga ito at pag-iimbestigahan na siya ngayon, guys. So, sa pamamagitan ng vlogger na ito, mabibigyan ng pansin na ang mga OFW na naka-experience ng ganito. Kasi, based sa aking mga nakikita dito, day, ang hirap talaga makapuno ng day. Ako nga, hindi ko pa nga na-try, day, na magbalik bayan box. Kasi nga, ang mahal din, day. So, nabibilib nga ako sa mga OFW na pinipilit pa rin nila na magpadala sa pamilya. So ako sabi ko, dyan na lang sa Pinas. Yun yung ko kasi since na magti 3 years na rin ako dito, marami na din akong kaibigan na nakapagpadala na sa kanilang mga pamilya. Pero naiisip ko, sabi ko, bakit kaya ako hindi ko magawang magpadala? Sabi kong ganyan. Pero ang hirap kasi, day, unang-una, sa bahay ng amo natin, ang iilan tulad ko, hindi ako allowed na mag-stock sa loob ng bahay ng mga gamit. Then, kasi kunting space lang. So, yung iba, day, is nakakausap ko sila, in-storage pa nila yon, which is may bayad din yun kung gaano katagal at kailangan din nilang bayaran yon. So, yung iba, ang pagpapabox din. So, kailangan mo ng katulong, kasama. So, ano mo yon, yung pagod mo, ilang kain na tinipid mo para mapuno mo lang yung mo, makabili ka ng pampabox mo, diba? Tapos, ganun lang ang mangyayari, hindi makarating sa mga kamag-anak mo yung balikbayan box mo na gustong ipadala doon. So, ito, sa pamamagitan ng viral video ng isang vlogger, mabibigyan ng pansin kasi iimbestigahan na, day. So, panoorin nyo na lang ito, day. So, ayan. While walking tayo papuntang market, panoorin nyo. Kasi kung kayo naka-experience ng ganitong experience, ay manggigigil kayo. Diba? Bubuo na raw ng Interagency Task Force ang Bureau of Customs na magbabantay sa umano'y modus na balikbayan box for sale. Eksklusibo namang humarap sa News 5 ang vlogger na nakabili raw ng hindi na-claim na box. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga pinapadalhan. Ibinagbebenta na pala siya. Ito ang viral video ng vlogger na si Alexis Vines patungkol sa pagbili niya ng balikbayan box online sa halagang 5,500 pesos. Nakarating ito sa Bureau of Customs na sinabing ipatatawag ang vlogger at iimbestiga na umano'y bentahan ng balikbayan boxes. Eksklusibong humarap sa News 5 si Alexis. Kwento niya, nakita niya lamang online ang mga ibinibentang balikbayan box na hindi nakiklaim. Na-curious daw siya, kaya ito binili. Pero nang buksan ito, nagduda siya kung tunay nga ba ito. Baka scam lang to, baka ginagamit ko yung balikbayan box, ganun. Tapos nilalamanan lang nila para sabihing balikbayan box. Git ng vlogger, hindi gawa-gawa ang video niya. Handa rin daw siya makipagtulungan sa investigasyon sa umano'y modus. Hindi ko rin po talaga alam na illegal ba ito or legal. Pero nabili ko lang po siya online, which is pwede po natin makita lahat at pwede po natin mabili.
lahat. Kaya po pinakita ko po sa video, nalaman po natin na lahat na may ganun po pala talagang nangyayari. Nauna nang kinumpirma ng Bureau of Customs na may ilang forwarding company na kung hindi ibinibenta, pinamimigay na lamang ang mga balikbayan boxes na ilang taon nang nakatenga sa kanilang mga warehouse. Kung ito is under a contractual obligation na kapag hindi may pagsang-ayon o consent, itong nagpapadala na maaari mong kunin yung box ko kapag hindi ko na talaga kinlaim yan o hindi ko binayaran yung dapat bayaran ko sa inyo, nagkakaroon talaga ng karapatan yung pinagpadalhan to liquidate. Pero ang Filipino nurse sa Cebuena na nasa Canada, hindi maiwasang mainis nang mapanood ang viral video. Ang mas kinaiinit daw ng kanyang ulo, may balikbayan box din silang 2019 pa hinihintay dumating. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ang mas malala, sinisingil pa raw sila na nakausap niya sa Bureau of Customs hotline para lang mailabas ang balikbayan box. Kompleto naman na raw sila sa lahat ng requirement at bayad sa BOC. Nung tumawag ng kapatid ko, doon na nagsabi na may bayad nga, 18 to 20,000 yon. May fee daw po para ma-release sir. Aside sa mga requirements ng document, yung power of attorney, and then yung ID. Itinanggi naman ng Bureau of Customs ang akusasyon. Wala hong policy ang customs na inaalaw ang ating hong mga hotline agents, no? These are third-party call center agents. Hindi po ito authorized na kumulekta ng kahit na anong fees. Nakatakda na raw bumuo ng interagency group na tututok sa mga problemang may kinalaman sa mga naiipit at hindi na i-deliver na balikbayan boxes. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, Ako di ko pa News 5. na-experience, pero Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages yung ng pamilya News nila sa 5. Pinas makareceive ng ganito. Kasi iba pa rin yung saya pag galing ibang bansa. Alam naman natin, ang tsokolate. Pero sa nabuksan nga niya, wala nang chocolate, meaning nabuksan. Diba? Parang feeling ng vlogger, nabuksan na siya. Kasi bakit yung food, wala na. Unikot ko lang kayo dito. So, ayan lamang for today's video. Don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.